Big time po mga kababayan yung nasilo na droga ng ating PNP worth 13.3 billion pesos mga kababayan yung nahuli ng ating mga authorities sa Batangas. At tuwang-tuwa mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi pwede pala yung ganito, bloodless po, bloodless drug war. Yan na niya Mr. Maravillas, ma-insecure naman yan yung matagal na pong insecure. Kaya nga po taon ng taon, siging panira sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi nalampasan na siya po sa accomplishment ng ating Pangulong BBM. Nagmukha pong duwende si Maudix. Yung iniinsulto niya mga kababayan at inaakusahan na drug addict, bangag mga kababayan at nasa lista daw ng narcolist. O kasama sa redundant na nasa kasama ng narcolist. Ito ngayon mga kababayan, very effective. Hindi po siya nagyayabang. Walang yabang sa katawan. Tulad ng previous administration nang sabi, in 3 months na niya, tapos yan. Umabot ng 6 months. Umabot ng 1 year. Naubos yung 6 years. Walang nangyari po. Ang nangyari po, kaso sa ICC. Kasi nga po, AGK. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ito yung tama, naaayon sa international standard sa pagsugpo po ng problema sa droga. May respeto po sa tinatawag na human rights. Tama po mga kababayan? Laloan yan Mr. Maravillas, uusok yung tumbungan ng mga DDS vloggers. Kasi lumalabas, wala sa kalingkingan yung kanilang leader. Malaman talaga po sa kalingkingan ng ating napaka-humble na presidente. Puging-pugi pa siya. Malayo po na bangag ang ganitong ang ganitong tao po. Kaya walang maniwala po kay Maudig. Sila lang ang nagbubulahan, naniniwala sa kanilang kasinungalingan. Kasi po, ang ginagagalit nila, si Inday ay hindi babasbasan sigurado. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang relasyon daw niya sa mga Duterte, it's complicated. Di ba? From bad to worse po, ang bagsak ng relasyon ng Marcos at Duterte. Pero pilit pa rin sana na gustong i-save ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga po si Inday, kahit wala ng silbi sa wala man po silbi sa ating administrasyon, hindi man maayos yung problema sa DepEd. Ang nagdidesisyon pati sa mga suspension of classes po, yung mga LGUs at mismo na yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero dyan pa rin po, mini-maintain lang ng ating Pangulo. Hanggang tiniintay na lang po na Pero tingin ko, malapit na. Kasi nga po mga kababayan, wala nang tiwala ay yung ating Pangulo. Binigyan na siya ng kahati as caretaker po. That is a clear sign of loss of trust in confidence sa Vice Presidente po. Yung dinidefensa doon sa no comment, pangkuhan man lang po yon. Alam na ninyo. Di ba? So, going back dito po sa ating topic, ito ngayon yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinunta niya mismo. Yung bloodless campaign against illegal drugs working. Sabi po ng ating poging-poging Pangulo, strong leader, tigre ng norte. Yan po yung sabi dyan. President Ferdinand Marcos Jr. does not see any reason to change the approach of the administration's anti-illegal drug campaign following the success of the anti-illegal drug operations of the Philippine National Police
PNP in Alitagtag, Batangas, resulting in the seizure of 13.3 billion worth ng shabu. Kita ninyo, kaya yung mga sinasabi po ng mga DDS vloggers na mga black propaganda, taga yung mga social media trolls nila, nagre-react po dahil sa mga videos ko, bumalik naman niya yung yung mga adik sa kalsada. Imagination lang po nila yan, mga kababayan, na mga sinasabi nila para siraan yung ating administrasyong Bongbong Marcos. Gusto kasi nilang hilain tulad ng kanilang patron, naghanap ng damay, gusto nila gayahin yung drug war na tokang-tokang, ipagpatuloy yung tokang-tokang AGK para makaso din, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa ICC o di dalawa na, inihila po. Matalino po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Bali? Matutularan niya at ipagpapatuloy niya ang isang kampanyang mali yung pamamaraan. Tama ba? Walang pagrespeto sa human rights. Walang due process. Kaya nga sabi natin, mga kababayan, wala daw due process yung suspension doon sa Davao Norte, Governor. May nalalaman pang due process si Maudix. Yung AJK po, klaradong walang due process. Tama? Napakaganda ng ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Alitagtag, Batangas, ang pinakamalaking drug haul sa bansa, kung saan nasabat ang halos 2 toneladang shabu na nagkakahalaga ng 13.3 billion pesos. At hindi po, ayon sa Pangulo, kasalukuyang iniimbestigahan ang pinagmulan ng droga at patuloy lamang ang holistic approach ng pamahalaan kontra droga na nakasentro sa public health at pagtugis sa mga malalaking sindikato sa bansa. Di ba? Effective po yung kampanya ng ating Pangulong Bongbong. Walang tukang-tukang, walang AGK po. Ito yung tamang approach, mga kababayan. Kasi nga po, sabi natin, yung mga adik, yung mga puser, biktima rin po sila ng mga drug syndicates. Yan po, ganyan karami po. 2 tonelada po siya. Grabe po, ang dami-dami. Ngayon, Mr. President, siguro, we have to learn from our experience. Di ba, may noon, recycle yung droga. Tapos tinabasan po, tinakas ng ilang mga tagaloob, police yung na-involve po, itinakas yung ilang kilo, yung close sa 1,000 kilos, 998 yata yon. Remember? Kilos ng shabu, tinabasan. So, kailangan po na may proper monitoring po dito. Baka i-recycle po. Although may cleansing na ginawa na yung ating Pangulong Bongbong Marcos, di ba pina-resign ng sabay-sabay yung mga generals. Tapos may mga natanggal, may mga kinasuhan po. Pero sigurado, siyempre, yung penetration ng sindikato, kasi kwarta yung pinag-uusapan dito, million, if not billion. Billion nga po ito 13.3 billion yung pinag-uusapan dito. May matutukso. So, kailangan we have to learn from the past experiences po natin. So, tuwang-tuwa yung ating Pangulong Bongbong Marcos na in-announce sa ating mga kababayan ang effective bloodless campaign against illegal drugs. So, sabi niya sa pagtatanong ng mainstream media, "No, quiet the contrary. Why will we change?" President Marcos told reporters when asked if the administration intends to shift the approach of its anti-illegal drug operation following the seizure of over 2 tons of shabu at a checkpoint in Batangas kahapon po. The 13.3 billion shabu seized in Batangas is considered as the biggest drug haul in Philippine history, surpassing the previous record of 1,589 tea bags of shabu worth 11 billion in Infanta, Quezon in March 2022.
So talo po yung previous administration sa laki ng huli at sa pagiging very effective ng operation ngayon ng ating PNP. Siguradong galit na naman po yung mga black propagandista ng previous administration. Sisiraan na naman po. Sasabihin nila, ito pang-cover. Para pagtakpan yung pagtakpan na niya yung pagiging bangag ng presidente para masabi nilalabanan niya yung droga. What? Di ba? Mga kababayan, ganun ang linya ng mga propaganda sigurado ng mga anti-Marcos, mga DDS vloggers. Sabi rito sa report, from July 2022 to December 2023, the government has already conducted 36,803 anti-illegal drug operations, resulting in the arrest of 49,700 drug personalities, including 3,284 high-value targets with a total value of 16.24 billion pesos. Kaya walang basihan po na mahina yung kampanya ngayon, yung drug war ng ating administrasyong Bongbong Marcos. Lahat po paninirang puri lang. Ang gusto kasi nila, EJK, tukha, ayaw ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi alam niya, mali. Tama? Ba't uulitin niya? Ba't ipagpapatuloy niya mga kababayan ang isang maling gawain? Tama pa? At least 314,917 drug dependents underwent community-based drug rehabilitation program, while the 105 Balay Silangan Reformation Centers have produced 1,854 graduates. Gusto niya bigyan ng second time, pangalawang pagkakataon, if not pangalawa, kahit pangatlo na pagkakataon na makapagbago. Kasi sabi nga natin, sila po ay biktima din dahil sa kung anong sirkumstansya, may mga problema. Alam na ninyo yung mga kwento, ang mga kabataan na barkada, napabayaan ng magulang, at makita ninyo, di ba yung may mga nalulong, may mga kwentong ganon. Yung iba nga nakulong, pagkatapos na rehabilitate, nasiran po ng Bible, nagbago. May mga nakita nga ako, naging pastor, pero dati addict sila. Kita ninyo? Ngayon pastor na. Yung iba nagbalik sa sa pag-aaral, nakagraduate, nakapagbagong buhay, naging successful sa kanilang mga karir. Di ba maganda ang ganon? Hindi yung patayan dito, patayan doon po. Walang pagrespeto sa buhay ng ating mga mamamayan. Pero kay Xi Jinping, mataas yung mataas yung respeto. Yan ang mali. Makita niya, Mr. Maravillas, nakaladkad yung nakaladkad yung pangalan ni Xi Jinping. Kasi po ang respeto nandun kay Xi Jinping. Takotan niya kasi, Mr. Maravillas. Takot kay Xi Jinping. So sabi dyan sa balita, government record showed that 28,243 or 67.24% ng mga barangay sa buong Pilipinas are declared drug cleared. 6,127 or 14.59% as drug free, and 363 or 0.86% are drug affected pa rin, while 7,268 or 17.13% have yet to be cleared. Walang katotohanan po na laganap na naman po yung droga. Yun po ang data mismo galing sa ating PNP. So tama yung approach na ginagawa ng ating gobyerno. Holistic siya. President Marcos directed law enforcers to adopt a holistic approach to the drug problem in the Philippines by emphasizing a public health approach while going after large-scale drug syndicates in the country. So it's much more than it has been in the past. Kaya milya-milya po yung
yung layo sa dating sistema, yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nagmukhang duwende na lang po yung previous administration in terms of drug campaign, pati sa iba pang mga bagay-bagay sa implementation ng mga programa para sa ating mga mamamayang Filipino. Ngayon lang natin ito na-experience, mga kababayan. Walang administrasyon na nakagawa nito. Kaya masyado nilang sinisiraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi napapahiya po yung previous administration. So it's the most successful approach anya to the drug war so far. So why will we change? We change it. We won't change it. We'll continue to do what we are doing. Of course, I cannot explain to you every detail of what we are doing, but we will continue to do what we are doing, sabi po ng ating buting Pangulo. President Marcos said that the recent seizure of illegal drugs in Batangas is considered the biggest na nangyari in the Philippines without resulting in deaths or violence. So, ayaw ng ating Pangulong Bongbong Marcos ng biyolensya, gumamit ng biyolensya. Kahit nga po dito kaya yung mga sinasabi nila na gusto ng ating Pangulong Bongbong Marcos ng gira, dito nga po sa may kampanya siya pero hindi niya kinoconsider itong drug war. Drug campaign yung term niya. Kampanya laban sa droga. Kasi pag sinabi mong drug war, ay yung wala nang pagkakaiba doon sa tukang-tukang, AJK, kung saan napakarami yung namamatay. So, malabo po na nasa pagkatao kasi na nga, peaceful siya, hindi siya violenting tao. Kaya makita mo po sa kanyang pananalita, kaya yung mga akusasyon po ni Maudigs na gustong isubo tayo sa gira, malayo po yon sa natura. Malayo po yun sa policy, malayo sa natura ng pagkatao. Hindi nga po palaawa yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang po, naninindigan siya sa tama. Ayaw niyang ipamigay ang ating teritoryo kasi paano na ang future ng ating mga mamamayang Filipino? Ganon siyang manindigan po. Huwag kayong maniwala na gusto tayong isubo sa gira. Sino ba naman ang gustong isubo sa gira ng ating bansa? Di ba? Mga sinungaling po yan na mga nagsasabi ng ganyan. Kaya po nakipag-engage yung ating Pangulo sa Amerika at Japan, in other countries, nakipag-agreement siya, security defense agreement, to maintain peace in the Indo-Pacific region. Mga peacekeeping force siya. Itong mga papasok na puwersa rito po to ensure the freedom of navigation in overflight. Peacekeeping force siya. And it is a superior force dapat. Kailangan superior force. Kasi pag hindi sa superior force, hindi ka man irerespeto ng China. Kaya nga nagagalit po yung China kasi hindi siya makapurma ngayon. Magaling yung na-checkmate ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, hindi siya makapurma. Kaya tingnan ninyo, yung research vessel po, sabi yung si Tariela, hindi na niya hinarangan. Bumabuntot-buntot lang, tailing lang po yung ginawa. Pero yung humarang sila, nasa balikatan ngayon. May mga American forces tayo dito po. May mga warplanes na umiikot-ikot. Ang daling rumisponde at nag-warning na yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Klinaroan niya sa akin, ni Biden, ni Austin, klinaro sa akin kung kailan sila mangingialam. They will step in. Once may nadisgrasya, pag may namatay na sundalo or any member of Coast Guard, be it from their militia ang may gawa, then the American forces will step in. It will trigger the Mutual Defense Treaty. Kaya kayong mga Chinese na mga abusado, mga duwag din pala kayo. Hindi kayo uubra
sa aming Pangulong Bongbong Marcos na talaga pong totoong matapang, hindi yung maisog ng parang aso po na siging tahol. Sabi po natin, ang asong siging tahol, hindi man yan kakagat. Just like China. Sige man lang ang tahol. Nervyoso po. Hanggang water cannon lang po sila. Hindi nila gagawin po na pumaputok sila po at may nadisgrasya. Ay tapos. 5,500 nuclear warheads. Ubos ang lahi ng mga Chinese. Sa susunod nilang dilat ng kanilang mata, kausap na nila si Satanas na. Kasi mga unsaved ang mga kaluluwa niya. Di ba? Mga atheist sila. Bawal yung Bible sa kanila doon. Di ba? Sa China, ang kawawa din yung mga kaluluwa ng mga Chinese dahil sa kagagawa ng kanilang gobyerno. Next na dilat ng kanilang mata, si Satanas ang kausap nila. Dagat-dagat ang apoy, mga kababayan. Kaya tayo po, dapat hindi tayo pasindak. Yung mga Kristiyano na may kinikilalang Diyos, sabi sa Bible po, do not fear. In-exploit yung fear. Ginagamit yung pananakot nila para i-intimidate po tayo. Huwag tayong matakot po, mga kababayan. Gawin lang natin po yung tama. Huwag tayong susobra, mga abuso. Ipaglaban lang yung ating rights, yung tama po. Ayun man lang yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.